Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran, in Surah Al-Baqarah, that the fasting, O you who believe, the fasting is obligatory upon you, as it was obligatory upon those before you. And then Allah mentioned that why Allah wants us to fast. Gusto niya maging takot tayo sa Kanya. The reason for the fasting is that we should fear Allah. Because Allah said in the Quran, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. So you become pious. Kahit magdasal tayo at fasting tayo, at mag-umrah tayo, at mag-hajj tayo, at mag-zakat, bigay tayo ng zakat, lahat na gagawin, kung wala tayo takwa, we are misguided. Kahit sa umpisa ng Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, when He teach us in Surah Al-Fatiha, that Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ikaw lamang nang samba namin at ikaw lamang nang hingi namin ng tulong. And anong hingi namin ng tulong? Yung pinakauna, ihdinas siratal mustaqim. Guide us to the straight way. The next surah, Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Allah said in the Quran that this Quran is the book of guidance. The Quran, the purpose of the Quran, which is revealed in Ramadan, the only purpose, the main purpose of the Quran is hidayah, the guidance. Kung wala tayo na guidance, papunta tayo sa impyerno. Kung meron tayo guidance, papunta tayo sa paraiso. And the purpose of the Quran is guidance. And for the guidance, Allah subhanahu wa ta'ala very clearly said in the starting of the Quran, that is the book, no doubt in it. Walang duda ito ng libro. Hudan lil muttaqin, the guidance para lang sa yung mga takot sa Allah. So wala tayong takot, no guidance. Kung walang guidance, hindi tayo papunta sa pareso, papunta tayo sa impyerno, sa kabilang buhay. Walang hanggang. And Allah said in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. That Allah is making this fasting, the month of Ramadan, obligatory, so we become pious. Para maging tayo natakot sa Allah. The purpose of the fasting, the month ng Ramadan, ano yung dahilan ng fasting? Ano yung purpose ng fasting? Tayo maging takot sa Allah. At kung meron takot sa Allah, kung tayo natakot sa Allah, sigurado meron tayo ng guidance galing sa Quran. Kung meron tayo guidance, ligtas tayo sa mundo na ito at sa kabilang buhay. Meron na isang fabrika. Lahat ng tao ayaw trabaho. Wasting time. Yung sa boss sa fabrika, nainis na siya, sabi niya, ayaw nila trabaho. Kahit ano gagawin. Lagay niya ng CCTV sa lahat ng fabrika. Ngayon, lahat magtrabaho na. Bakit? Takot sila na yun. Dahil may camera na CCTV. You put in your mind that Allah is watching me. Kahit ano gagawin ko, kita ng Allah sa akin. You try to put yourself in Ramadan that Allah is watching me. Watching ka ng TV, walang kasama, watching masama. Dahil walang takot sa Allah. Kung may tao kasama, ibang yung channel. Kung walang tao kasama, ibang channel na. Dahil walang takot. Yung lalaki papunta sa labas. Kasama yung asawa niya, ganun siya, ganun. Hindi tingin sa babae. Kung wala siyang kasawa yung lalaki, isa lang siya. Lahat ng babae kita niya sa kalsada. Bakit? Takot sa asawa, hindi takot sa Allah. Shirk yan, shirk. Hindi ginawa niya na haram dahil sa asawa niya. Kung walang kasama yung asawa niya, lahat ng babae tingnan niya sa kalsada. Dahil wala siyang takot sa Allah. Why? Bakit Allah gusto ng fasting? Sabi niya, la'allakum tattaqun. Para maging tayo takot sa Allah. Kung meron tayo takot sa Allah, meron tayo guidance. Kung meron tayo guidance, ligtas tayo sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Kahit halal yung kain, kahit halal yung inom, hindi pwede kain, hindi pwede inom. Dahil binawan ng Allah. Bakit ginawa niya? Para maging takot sa Allah. Kahit gutom ka, hindi ka kain. Bakit? Takot sa Allah. Uhaw ka na yun. You're thirsty. You like to drink water, but you're not drinking. Bakit? Takot sa Allah. Nobody is watching you. You are in the room alone. You are in your office. Nobody is watching you. You can just hide to eat something. Magtago ka na lang kain, mag-inom. Hindi ka kain, hindi ka inom. Bakit? Takot sa Allah. You're afraid to Allah. Allah command me to fasting. No eat, no drink. So fasting is very, very important for us to become pious. Not just sa fasting. Lahat ng mga ibada,
Anong dahilan? Takwa. Takut sa Allah. Allah said in the Quran, Surah Al-Baqarah, ayat number 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O mankind, worship your Lord who created you. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Anong sabi sa huli? La'allakum tattaqun. You worship so you become pious to Allah. You pray, fasting, you make zakat, give charity, you make umrah, you make hajj. You should have a piousness to Allah. Magtakot sa Allah. Increase your fear of Allah. The fear is the key of success. The fear is the key of guidance. The fear is the key of paradise. The fear to save us from the hellfire. And if you have no fear of Allah, you are praying 5 times a day, you are fasting in month of Ramadan, every year you go for the hajj, every Ramadan you go for umrah, you are fasting 30 days, you are giving charity millions. But no takot sa Allah. Walang takot sa Allah. No guidance. No guidance, no salvation. No salvation, no paradise. Hellfire sa kabilang buhay. When you go outside today, you think about Allah. Anong gagawin ko na hindi galit Allah sa akin? Ano kain ko para hindi galit Allah sa akin? Ano inom ko para hindi galit Allah sa akin? Subhanallah, I was seeing people, the month of Ramadan, fasting in the green hills, mga Muslim, kain ng iftar, 6 o'clock, Maghrib, kain sila sa KFC, haram. Ano nangyari sa fasting ninyo? Buong araw, hindi ka kain, hindi ka inom. Ngayon, breakfast ka na. Saan sa breakfast? Sa KFC. Saan ka na breakfast? Jollibee. Haram. Where is your takwa? Saan ka na yung takot sa Allah? Haram yung Jollibee, haram yung KFC. Buong araw hindi ka kain. Ngayon mag-iftar ka sa Jollibee, iftar ka sa KFC. Subhanallah, haram. Useless yung fasting mo. Hindi tanggap na Allah. Dahil kain mo haram. Yung umpisa mo ng fasting, kinain mo haram. Bakit haram? Sino ginawa ng haram? Allah o tayo? O ustad? O alim? O mufti? Sino yung karapatan ng ginawa ng halal? Sino yung karapatan ng ginawa ng haram? Maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lang pwede na gagawin ng halal ito at Allah lang pwede gagawin ng haram. Kung isang tao ginawa ng haram at ginawa ng halal at tunod tayo, siya maging Diyos na yun. Sino sabi? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is the words of Quran. Sabi na Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. They take their scholars and their monks as lords beside Allah. And also Masih ibn Maryam. To Jesus Christ, they make him also Lord. So meron isang balik Islam, sahabi, Adi bin Hatim radiyallahu anhu, papunta siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, magsamba kami dati kay Prophet Jesus, but hindi kami samba sa mga ulama, yung mga scholar, at hindi kami samba sa mga monks. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ginawa nila haram sa inyo, ano yung ginawa ng Allah halal? Ginawa ng ulama na scholar haram? Or kung ano yung Allah ng ginawa ng haram, ginawa nila halal sa inyo, kung sunod ninyo, sila maging Diyos ninyo. So Allah lang pwede halal, ginawa ng Allah ang halal at ginawa ng Allah ang haram. Dahil siya yung Diyos. Ano sabi ng Allah sa Quran? Hurrimat alaykumul maydata wa damma wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairi laibi. Hindi sabi ni Allah na bawal baboy. Lahat kain pwede, hindi pwede. Hindi sabi ni Allah na huwag ka kain ng baboy, kahit ano gagawin kain. Hindi sinabi na ganun Allah. Sabi niya unang haram, hurrimat alaykumul mayta, bawal sa inyo ng mayta. Anong ibig sabihin ng mayta? Kahit baka, karabaw, manok, kung hindi katay, haram. Kung isang chicken, sa karamihan lang sa Pilipinas, yung mga manok, poultry, hindi katay, kuryente. Go and check with the poultry farm. Yung mga Christian poultry farm, hindi katay. Patay yung manok sa kuryente. Halal, haram, haram. Dahil hindi katay. Number 1, haram. Hurrimat alaykumul maydata. Bawal sa inyo yung mayta. Ano ibig sabihin ng mayta? Hindi katay. Patay sa kuryente. Patay sa martilyo. Ano yung ginawa ng mga Christian na yung kambing? Hindi katay. Bukbog martilyo sa ulo. Halal. Haram. Dahil hindi katay. Number 1 condition, kahit baka, karabaw, tupa, kambing, dapat katay. Chicken, katay.
Hindi pwede patay sa kuryente tapos katay, double murder, bawal sa Islam. Jollibee, KFC, yung mga Christian restaurant, yung manok galing sa poultry, patay sa kuryente, haram. Hindi pwede kain isang Muslim dahil hindi nang halal, hindi nagkatay. Maida, dead animal. Hurrimat alaykumul maida wa damma. Number 2, bawal ang dugo. Kahit saan ka papunta sa Christian restaurant, ayaw niya tanggal ng dugo dahil masarap dugo. Kain sila dugo. Wala silang problem. So kung kain ka na isang restaurant ng Christian, ayaw nila tanggalin dugo dahil dugo masarap. Paano kain ng dalawang bagay haram? Maita at may dugo na. And then, yung blood is all dirty. Kung papunta ka sa doktor, ano gagawin ng doktor? Blood test. Bakit blood test? Lahat ng sakit dun sa dugo. Bacteria andun sa dugo. The parasite in the blood. The virus in the blood. Bacteria in the blood. Lahat ng sakit andun sa blood. Kaya bawal ng Allah yung blood because blood is dirty. Unclean. Marumi. Bakit utos ng Allah ng katay? Kung isang hayop, manok, baka, karabaw, kambing, tupa, kung katay tayo sa Bismillah, Allahu Akbar, malakas yung blood sa puso. May pressure. Lahat ng dugo labas. Dahil may pressure sa puso. Kaya malinis yung kung katay, malinis. Wala na dugo sa loob. Wala nang marumi. Walang toxic, walang parasite, walang bacteria, walang marumi. Healthy. Halal is healthy, haram is harmful. Not healthy, delikado. So, blood is dirty. Kung may mga Muslim na katay ng mga baka, tapos lahat ng dugo yung tapon. Ano sabi ng mga Kristyano? Sayang dugo. Bakit sabi nila sayang dugo? Dahil kain sila dugo. Doon ako, bata pa ako, nakita ko, watch ko na yung movie Dracula. Pupunta sa Philippines, kita ng tao, kain ng dugo. Parang tao na yun, maging Dracula, kain ng dugo. The blood is haram. The dead animal haram. The blood is haram. Pangatlo sabi ng Allah, hurrimat alaykumul maidata wa damma wa lahmal khinzir. Bawal sa inyo yung karni ng baboy. Yung mga Muslim yan. Marami Muslim papunta sa kahit saan yung gusto nila kain. Ayaw nila sacrifice para kay Allah. Kahit fasting. Sabi nila, walang baboy ito. Oh, walang baboy. Sige, kain na. Subhanallah. Saan yung namaita? Saan yung dugo? Saan yung halal? Saan yung hindi na haram? Hindi lang binawal ng Allah baboy, binawal niya na kung hindi katay, binawal niya kung may dugo, binawal niya kung wala sa pangalan ng Allah, wa ma uhilla li ghairi llahi bi. Kung hindi sa pangalan ng Allah, bawal din kain. 4 na bagay yan. Hindi lang yung baboy, 4 na bagay. Maita, the dead animal, the blood is haram. The flesh of the swine, the pork, haram. Yung karni ng baboy, haram. At lahat ng bagay, hindi sa pangalan ng Allah, haram. Halimbawa, isang Kristiyano gusto ng katay. Christian, gusto katay. Anong katay niya? In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Pwede kain yan? Hindi pwede kain dahil hindi sa pangalan ng Allah, pangalan ng tatlo Diyos. Shirk. So wala nang choice. Only choice, look for the halal. Kung takot sa Allah. Kung hindi takot sa Allah, gagawin mo ang gusto ninyo. Isang Muslim, kain siya na spaghetti. Kain siya na spaghetti. Sa market, sa open, the public place. Kain siya na spaghetti, tapos lahat ng yung karni, tabi niya. Tabi niya lahat ng karni. Hindi siya kain ng karni. Yung kain siya na yung spaghetti lang. Isa pa papuntang Muslim sa kanya. Sabi niya, bakit brother, hindi ka kain ng karni? Sabi niya, baboy ito. Paano yung spaghetti? Marumi din dahil flavor niya, bubble din. What kind of takwa is this? Anong klaseng na takot? Kain ka na spaghetti, tabi mo yung baboy, subhanallah, marumi din yung spaghetti. Dahil flavor niya, baboy. So very important here, all of us here, we promise to Allah, we are promised to you, until we are alive, we look for the halal and we eat the halal. Kahit mag-sacrifice kami, hindi kami eat ng haram. We will eat the halal, the clean. Many years ago, I traveled to Nashipit in the ferry, in the ship. There was a isang Christian, Seventh-day Adventist, together in the ship, sa barko. Tapos sabi niya sa akin, kung dumating ka sa destination, you will go to the Muslim restaurant, you bring me also a Muslim restaurant. I said, why you like to go Muslim restaurant? Sabi na yung Seventh-day Adventist,
Ayoko papunta sa yung Christian restaurant dahil may baboy doon. Kahit Christian na yung Seventh-day Adventist, ayaw na papunta sa restaurant ng Catholic dahil may baboy, dahil may marumi. Sabi ng Allah, bawal yung baboy. Wala hambal khinzir. Ano sabi na yung libro nila? Yung Bible. The Old Testament. Sabi sa Bible, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Do not eat the flesh of the swine, it is unclean. But in Tagalog, mabigat. Sabi ng Allah sa libro niya, God said, huwag na kayo kain karni ng baboy, ito ay marumi. Bakit kain sila ng marumi? Sabi ng Jews sa libro nila, huwag na kayo kain karni ng baboy, ito ay marumi. Paano tayo Muslim papunta sa Christian restaurant, may marumi doon? Yung mga plates, marumi. Yung mga pots, marumi. Sino sabi marumi? God said, it's dirty, unclean. And Allah command us, tayyibat. Kulu min tayyibat. Sabi ng Allah sa Quran, kulu min tayyibat. Eat the clean things, the clean food, the clean drink. Kulu min tayyibat. Eat the clean, malinis. Ano yung opposite ng tayyibat? Khabais, dirty. Don't eat dirty, eat clean. So that's very important message for today, the Ramadan, that mag-produce tayo na takwa sa Allah. Yung fasting natin, hindi lang tayo gutom at uhaw, but our main purpose of our fasting is tayo maging takot sa Allah. We should fear Allah. Hindi tayo ginawa ng haram. Hindi ginawa tayo ng lahat ng binawal ng Allah. At hindi tayo ginawa ng lahat ng yung bagay na galit Allah. That is the most important purpose of fasting, to fear. Magtakot tayo. Kung meron tayo takot, sigurado meron tayo guidance. Kung meron tayo guidance, inshallah, Allah will give us a good life. And in the hereafter, Allah will save us from the hellfire. And Allah will enter us in Jannatul Firdaus in paradise in next life forever. Ameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.